So ito na nga mga pangga, after football camp ng anak ko at PTE meeting niya sa school, ito ako ngayon, dumiretso na ako sa grocery store para mag-grocery na naman, para may pangkain kami bukas. Kung nakita nyo yung latest upload ko, hindi ko natapos yung football ng anak ko kasi magsisimula na din yung PTE meeting. But at least nakapanood ako 30 minutes before nagsimula yung PTE meeting nila. So dahil nga mag-isa lang ako, hindi naman pwede hatiin yung katawan ko. At sa mga hindi nakakaalam, yung anak ko 100% na sa akin. Yung custody ko is 100% na. Ito ay nagsimula noong August last year. Grabe ang rebuttal ko nito simula August until December last year, 6 months. But thanks God, nakuha ko din yung custody 100%. But it not means na hindi ko siya papayagan na pumunta sa papa niya o magkipagkita sa papa niya. Of course, okay lang sa akin. Importante lang talaga sa akin na hindi siya matutulog at mag-overnight doon sa father niya para sa safety niya. Ayaw ko man siraan yung father niya, but yung father niya ay need medication. Kailangan niya ng medication para magkaroon siya ng custody sa anak ko. At kung ano man yun, malalaman nyo din pagdating ng panahon. But for now, mag-grocery muna ako kasi ang alam ko nasa bahay na yung anak ko. Kasi natapos early yung football nila while ako nasa PTE meeting. At baka tatawag na yun sa akin soon kasi pag uwi niya, alam kong maglalaro siya ng PlayStation. Pero ang remote control kasi ng PlayStation ay tinago ko. Ang dahilan kung bakit ko tinago yung control ng PlayStation dahil hindi siya makakonsentrate sa mga bagay kasi doon lang siya sa PlayStation lagi nakaharap at hawak yung PlayStation control. Kaya talagang I decide na talagang itatago ko. Magagalit man siya o hindi, itatago ko pa rin. Hindi man niya alam na tinago ko yung PlayStation control niya pero dahil isa ito sa mga roles ko sa bahay, kaya alam kong hindi na yun magtatanong sa PlayStation control niya kung nasaan. Isa ito talaga sa mga challenge ko everyday. Itong PlayStation control niya talagang lagi naming pinag-awayan. At dahil nga single mom tayo, hindi tayo magpatalo sa anak natin. Kailangan yung roles natin consistent. Yes, kailangan po na consistent tayo sa roles natin sa anak natin. Kasi pag hindi po sila nakikinig. At the end, tayo po yung kawawa mga magulang pag hindi sila nakikinig dahil yung roles natin ay hindi consistent. Kung baga katulad lang din ng isang content creator na kailangan maging consistent sa pag-upload kasi kung hindi tayo mamonetize, 'di ba? Pero tama po, sa may mga anak, alam nyo 'di ba na dapat talaga na consistent tayo sa mga roles natin sa mga bata natin kasi pag hindi po sila nakikinig. Sa akin po kasi may mga bagay na hindi ko na kailangang sabihin. Magsabi lang ako ng alam na niya na ayaw ko yung ginagawa niya. Kaya mag-stop na siya. Kaya lalo na sa mga single mom katulad ko, kailangan talaga na consistent tayo sa mga roles natin. At of course, kailangan din nating ipaliwanag sa kanila kung bakit bawal o kung bakit hindi sila pwede. Kasi pag hindi, gagawin nila ulit yan kasi hindi nila naintindihan. Kaya mas maganda ipaintindi talaga natin. Hindi katulad sa Pilipinas na sasabihin lang na tanong ka ng tanong dyan, huwag ka nang magtatanong. Pero dito sa Norway, hindi po ganun. Ipapaliwanag po talaga namin sa mga bata. Yun po talaga yung importante.